Yes, this is Rosal. Brothers and sisters, we heard the footstep of horses coming with the Lord Jesus and his angels. Hello, this is Rosal again, your evangelist. Our topic for today is, where can the souls of the dead people go? Saan mapapapunta ang mga kaluluwa ng mga taong namatay? Rosal Rabi. There are two places where the souls of those who have died go. May dalawang lugar ang pupuntahan ng mga kaluluwa ng mga taong namatay na, at maghihintay ang iba sa araw ng paghuhukom. Yung iba naman ay naghihintay pagbalik muli na Panginoong Hesus at bubuhayin at kukunin sila at isasama sa mga buhay panadatnan ng Panginoong Hesukristo at dadalhin sila sa langit, mabubuhay ng walang hanggan. There are two places where the souls of those who have died will go, and others will wait for the day of judgment. The others are waiting for the Lord Jesus to return and raise them up and take them and lead them to the lives of the Lord Jesus Christ and take them to heaven forever. Daniel 12:2 and Ecclesiastes 9:5. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, at ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some into everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. John 5:24-25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghahatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at mga karinig at mga bubuhay. Verily, verily, I say unto you, he that hears my word and believe on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but it is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Ecclesiastes 12:7-13-14. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ito ang wakas na bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment,
with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Daniel 12:2 and Ecclesiastes 9:5. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, at ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some into everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more other word, for the memory of them is forgotten. Paliwanag, kaya kayong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo. Halimbawa, nagdadasal kayo kay San Pedro na tulungan kayo, o kay Santa Maria ipanalangin kayo. Mali po, kasi si Santa Maria ay patay na, at hindi po kayo maririnig at kahit sino mang santo. Santa ay hindi po totoo. Ang laking kasalanan ng mga Kastilang nagturo ng mga maling turo na hindi po kinuha sa Biblia. Sa Ecclesiastes 9:5, ang patay ay wala nang nalalaman. At sinasabi din sa Biblia, sa Diyos lang tayo sasamba at magdadasal, hindi sa mga tao. So you worship idols are not true. For example, you pray to Saint Peter to help you, or to pray for you, because Saint Marie is dead, and you cannot be heard, and any saint is not true. The great sin of the Spaniards taught false teachings. It is not taken from the Bible. In Ecclesiastes 9:5 says that the dead are not known, and the Bible says that we worship and pray only to God. Where the souls of those who are disciples of the Lord Jesus Christ go when they have died, and those who believe in Him. Revelation 6:9. At nabuksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Revelation 6:9. The souls of God's disciples are under the altar of God. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patatoong sumaka nila, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nanahan sa ibabaw ng lupa, at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila ay sinabi na magpapahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ang kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar of the soul of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them,
And it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were, should be fulfilled. Where can the soul of the wicked go? Revelation 20:13-15. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. The souls of the wicked are in Hades, and Hades will be cast into the lake of fire, and Satan will be with you. And if your name is not written in the book of life, will cast you into the lake of fire. Hades mean hell. The Bible says it is not me. Saan mapapapunta ang kaluluwa ng mga taong masasama? Sa ilalim ng dagat at sa Hades. Revelation 20:13-15. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa, at ang kanyang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ayan po, basahin yung mabuti. Ang mga kaluluwa ng mga masasamang tao ay nasa Hades, at ang Hades ay ibubulit po sa dagat-dagatang apoy. Makakasama ninyo doon si Satanas, at kung hindi nakasulat ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay, ibubulit po kayo sa dagat-dagatang apoy. Hades ay ang impyerno. Ang Biblia po ang nagsabi niyan, hindi po ako. John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin. Bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, through the he were dead, yet shall he live. And whosoever live and believe in me shall never die. Believe thou this. Who commits suicide go to heaven? No. Matthew 27:5. At kanya ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak, at umalis, at siya'y yumaon at tagbigti. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aban niyaong taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya pinanganak. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya pinanganak. Ang ibig sabihin po ng Panginoong Hesukristo ay makakasama siya sa susunugin sa dagat-dagatang apoy. And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. The Son of Man goes, and it is written
of him. But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. The Lord Jesus Christ means that he will be with the like the one who will be cast into the lake of fire. Thanks. Watch, subscribe, like, and share too. From Angels Message in Rizal Rabi.